Sa cellphone video na ito, makikitang isang paslit na may bitbit na umaapoy na sulo at tumatakbo sa gitna ng kalsada. Maya-maya pa, may ilan pang kabataan na sumunod sa kanya at tila may sinusugod sa kabilang bahagi ng kalsada. Makikitang may mga hinahagi sila sa kabilang banda at parang nakikipagpatintero sa iba pang kabataan na nasa kalsada. Sa isa namang CCTV, nahagip ng video ang isang grupo ng binatilyo habang nakatambay. Ilang saglit pa, nagkaroon ng komosyon sa kabilang sulok ng iskinita nang maglakad ang isang lalaking nakapulang t-shirt. Maya-maya pa, hinabol ng grupo ang lalaki. Ang isang binatilyo, tila may itinutok at ipinutok. Sa kabilang anggulo ng CCTV, makikita ang lalaki na bumulagta sa gitna ng iskinita. Ano, akala mo hindi tayo magkikita? Magkikita tayo! Ano? Hindi tayo parang ginawa mo? Panamukha nyo? Nakaperwiso kayo ng tao! Ano nga ba ang punot dulo ng mga riot na ito sa pagitan ng mga grupo ng kabataan? At ano ang tugon ng mga otoridad para mapigilan ang mga ganitong uri ng kaguluhan at karahasan? Sa cellphone video na ito, nakuha noong madaling araw ng September 5 sa Barangay 12, Caloocan City. Makikita ang isang bata na binabaybay at tumatakbo sa kalsada. Hawak niya isang umaapoy na sulog. Maya-maya lang makikita ang mga kagrupo niya na nakasunod at nagtatakbuhan. Hanggang naging isa na itong full-blown riot. Para malaman ang kwento sa likod ng video, pinuntahan ng Reporter's Notebook ang komunidad kung saan nangyari ang riot. Ayon sa residente rito na si Tita Tan, hindi raw ito ang unang pagkakataon na nag-riot ang mga kabataan sa kanilang lugar. Halos gabi-gabi ang riot dito. Parang ito yung pinaka-hotspot. Nanggagaling nagmumula doon, sa dulo, hanggang doon. Tapos dito sila nagtatagpo. Siyempre, hindi na kami makakatulog. Perwisyo talaga. Tumatawag naman kami talaga ng barangay at saka ng pulis. Pag dumating na ang mga pulis, mawawala na. Bukod daw sa mga baon na molotov at bote, minsan na raw niyang nakita ang isang paslit na may bitbit na patalim. Bata lang ang may hawak nito. Natakot siguro dahil inano namin, sinita namin. Sabi ko, ang bata-bata, hawak-hawak ito. Madaling araw ng September 5, nagkarayot ang dalawang grupo ng kabataan dito sa Sabalos Street, Barangay 12, Caloocan City. Yung isang grupo ng kabataan ay galing sa direksyong ito, yung isa naman ay mula sa opposite direksyon. Nagkasuguran itong dalawang grupo ng kabataan. Ang sabi ng mga residente na nakausap natin, madalas daw itong mangyari. Para mas maliwanagan kung paano nagsimula ang riot, nireview ng aming team ang CCTV ng barangay. Sa unang pagkakataon, nakita ng barangay kung saan nanggaling ang mga kabataan. Sa CCTV footage na ito, makikita na pumasok sa isang iskinita ang ilang kabataan. Makalipas ang ilang minuto, lumabas sila ulit pero nadagdagan na ang kanilang bilang. Ang isa, may dala ng nakasinding sulo at mabilis na tumakbo sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga kasamahan, rumesbak sa isa pang grupo ng binatilyo na naghahagis ng mga bote. Makalipas ang mahigit 10 minuto ng pagpapatintero, habulan at hagisan, iniwan na lang ng grupo ang mga nagliliyab na sulo sa gilid ng kalsada. Sa isang buwan, ilang beses? Pangatlo na ito ngayon eh. So pag yung mga tao, Yung mga sasakyan. na, Yes, ma'am. Pati yung mga sasakyan, Yung mga kotse, mga... napupuyat tatay ko na. kasi. Giit naman ng Barangay 12, karamihan daw ng sangkot sa mga riot sa lugar nila, mga dayo. Sino-sino po itong mga bata? Iba-ibang barangay po yan, mga nagsusulputan na lang dito sa barangay na. Isa sa mga binatilyo na laging laman ng gulo noon, ang 17 taong gulang na si Reynald, hindi niya tunay na pangalan.
Nasasama lang din po ako sa mga away po eh. Nadadamay lang din po sa mga tropa ko. Sa mga GC po, meron po mga ganun. Ano sila naman usapan? Ayun po, kung saan po sila magkikita, saan po sila mag-aaway. Sa 10 lugar. Minsan na siyang na-rescue at dinala sa isang shelter para sa kasong frustrated murder. Pero naabsuelto siya noong nakaraang taon. Mula noon, naisip daw niya na kailangan na niyang magbagong buhay. Pagbintangan lang din po ako nun. May sumaksak po talaga dun. Nagip lang po ako sa CCTV. Nung naano po ako, SWD po, nakulong po ako dun. Dun na po ako tumigil. Gusto ko po mag-aaral tsaka meron po ang pangarap eh. Maging seaman po, para makatulong din po sa pamilya ko. Ayon sa ina ni Reynald na si Julian, hindi siya nagkulang sa pagdidisiplina sa kanyang anak. Pero aminado siyang mahirap pagsabayin ang paghahanap buhay at pagbabantay sa 4 niyang anak, lalo na't isa siyang single mom. Minsan po madalas akong wala kasi work, ganyan. Tapos uwi ako, nasa barangay na. Kung di nasa barangay, nasa police station. Kaya nung panahon na sasabak siya sa gulo, kumusta ka nun? Kahit hindi ako okay, syempre kailangan kong magpatatag. Kasi ako nga lang yung susuporta sa kanila. Syempre, kailangan ko mag-provide. Ganun. Tapos, kailangan, instead na iniisip ko na lang po yung trabaho ko, kailangan ko pa silang isipin. Na dapat hindi na, kasi nga malaki na sila eh. Sa gitna ng panayam ko kay Julian, isang babae sa kabilang kanto ang nagagalit at may kaalitan na binatilyo. Ano, akala mo hindi tayo magkikita? Magkikita tayo. Ano? Hindi mo parang ginawa mo? Didinay ko naman talaga. Hindi lang kita masama kasi magugulo yung kaso. Maghintay ka. Maghintay kang ituro ka nila. Pal na mukha nyo. Nakaperwiso kayo ng tao. Ano nga ba ang perwisyong tinutukoy niya? Condolences, ma'am, ha? Napag-alaman namin na namatayan ng asawa si Leslie nang umawat sa isang riot Marso nitong taon. Ang binatilyong sinugod niya, sangkot daw sa gulo. Ito po yung asawa ko, ma'am. Tumakbo na siya pabalik. Kasi nga, ito ma'am. Kasi nga, ma'am, nakita niya na may nagkasana ng sumpa. Yan, naabutan siya niyan. 6 yan sila lahat. May kanya-kanya po silang mga dala. Yung isa, ang dala niya, ayan. Ang dala niya crates yung ano ng tuyo. Yung isa, kawayan. Yung isa, 2x2. Tapos yung iba, bato na po yung dala-dala. Tapos ayan, nung natapos na nilang bugbugin yung asawa ko, ma'am, nadapa siya 2 beses. Yung pangalawang dapa niya, patayo na sana siya, binalikan siya. Ayan o, binato siya, tapos binaril. Nagtakbuhan na po sila nung nakita nilang bulagtan. Ang binatilyong kinumpronta niya sa kalsada, makikitang binato pa ang katawan ng asawa ni Leslie kahit nakasalampak na ito sa simento. 4 ang anak ni na Leslie at kanyang namayapang asawa na si Ronron. Si Leslie na ngayon ang nagtataguyod sa kanilang mga anak. Kumusta pamilya mo ngayon? Simula nung namatay yung asawa? Nung namatay po yung asawa ko, sobrang hirap kasi ako na lang po yung nagtataguyod sa mga bata. Butik sana kung isa lang siya, yung isa lang yung anak namin, hindi naman isa, 4 yun. Saka sobrang bait ng asawa ko na yun. Sobrang katulong ko siya sa lahat ng bagay. Yung hindi mo ina-expect na mamamatay siya sa ganung paraan, yung dahil lang sa mga walang kwentang bata, yung mga patapon na buhay. Dahil lang sa mga walang kwentang tao. Yung mga sinisira nila yung buhay, naninira sila ng masayang pamilya, sinira nila yung pamilya ko. Pursigido si Leslie na ituloy ang kaso laban sa 7 binatilyong nahagip ng CCTV footage. 4 sa mga ito, dinala na sa isang shelter para sa Children in Conflict with the Law o CICL. Dahil mahigit 15 taong gulang na ang edad nila, nahaharap ang 4 na binatilyo sa kasong murder. Kung mapatunayan ng City Social Welfare and Development Office ng Caloocan na may discernment o alam na ng menor de edad ang tama at mali ng gawin ng krimen, itutuloy ang paglilitis ng kaso sa korte. Madaling araw din noong September 8 sa Camarin, Caloocan naman, 2 grupo ng kabataan ang nagrambol. Pero sa pagkakataong ito, 3 kabataan ang na-rescue at 1 ang naaresto at ikinulong dahil of legal age na. Sa
Sa cellphone video na ito, nakuha noong madaling araw ng September 8 sa Barangay 178, Camarin North, Caloocan. Makikita ang dalawang grupo ng kabataan na nagbabatuhan ng bote at lumiliyab ng molotov. May baril. Nagsusuguran ang dalawang pangkat at nang dumating ang barangay patrol, dito na nagtakbuhan ang ilang miyembro. Pero may 4 na na-rescue at naaresto ang mga tanod. Ayon sa Camarin Caloocan Police Substation 4, nakuhaan ng isang balisong at isang pen gun ang grupo. Nahaharap ang grupo sa reklamong alarm and scandal. At may karagdagang reklamo ng illegal possession of deadly weapon ang dalawang menor de edad matapos makuhanan ng balisong at improvised na baril. Giit ng 18 anyos na lalaki na naaresto noong September 8, dinampot daw siya ng barangay bago pa maganap ang riot. Pero inamin niyang kasamahan niya ang mga menor de edad na binatilyo na sangkot dito. Bakit ka naman tatamputin kung wala akong ginagawa? Sa kasama ko po. Ano ba ginagawa? Naulihan po kasi ng balisong gas painter. Kasi po nauli po kami Nauli po kami, wala pa pong riot. Para sa hepe ng Caloocan City Police, kasabay ng pag-iimbestiga at pagbibigay leksyon, mas mahalaga raw ang pag-unawa sa mga kabataan na nasasangkot sa mga riot sa kanilang lugar. Marami raw kasi sa kanila, pinabayaan na ng mga magulang kaya hindi nagagabayan. Alam naman natin po na ang mga involved sa mga ganitong mga insidente ay mga out of school youth. Dahil po nakikita natin yung profile kasi yung mga magulang nahihirapan din talaga sa buhay. Iyan ang nagiging cause yan. Iba-iba ang orientation, upbringing ng mga bata. Unawain din natin kung ano ang kinakatayuan itong mga kabataan nito. Para sa ganun ay ma-address natin. At para sa ganun din ay makatulong din tayo. Maari na ito ay kailangan din ng kunting gabay. Ayon naman sa City Social Welfare and Development Office ng Caloocan, patuloy ang ginagawa nilang intervention sa mga batang nahuhuli na sangkot sa iba't ibang kaso. Magbibigay akong directive sa aking mga tao na babaan yung barangay, alamin kung sino yung mga batang involved para na sa ganun mapatawag together with their parents at mapagsabihan, no? At ma-check kung ano pa yung mga dapat gawin para hindi na maulit. Restorative justice po ang ating magiging approach. Higit pa sa pagiging pasaway ng mga kabataang ito ang problema. Hanggat hindi masosolusyonan ang mas malalim na ugat tulad ng kahirapan at kakulangan sa edukasyon, magiging hamon ang pagsalba sa mga kabataang ito sa kalsada. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.